Hmm. Magandang problema to para sa Clippers. Minsan meron na tawag kang positive problem, di ba? Minsan pag may problema, nahanapan mo ng solusyon, lalo na pag kulang ka ng ganitong posisyon sa lineup, di ba? Pero ito, parang mga superstars to So, ang magiging problema na lang ito is for the coach kung paano niya magagawa na paraan na itong mga superstars to work as a one cohesive unit. Okay? Magandang addition to si James Harden. And pare, ang lumipat hindi part ng first team. Yan ang maganda dyan, di ba? Intact yung first five nila. Si Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, I think si Zubac, tsaka si Terrence Mann yata yung first group nila. So, bali, anim na solid ito Baka meron pang patas. PJ Tucker, nakasama niya, baka okay pa to. Alam mo naman pare sa NBA, 6-7 yan Yan lang yan Di ba? Majority minutes, even pag nakita mo yung ibang team, si LeBron at his age, 38 years old ba, 39 na si LeBron, is still playing 40 minutes Ilan lang talaga yung, di ba? Pag sabi mong first five, majority, tapos meron ka ng 6 man, tapos pang 7. So, halos umiikot na. So, ito nakikita ko, maganda rin yung pagkakadating ni Harden. Ngayon, ito ang tanong nila. Ano mangyayari dito sa Clippers considering na ball dominant nga to? Totoo naman yun. Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, James Harden. Pero kung makikita mo rito, okay, lahat yung mga yan, medyo 30 plus na yan. 34 pataas. And siyempre, dumarating minsan sa pag-iisip, sa mindset ng isang player, na ano na ba yung may tutulong ko kesa yung pang sarili ko. Okay? Kasi ano ba ultimate goal ng isang player aside siyempre sa malalaking kontrata, yung magkaroon ka ng kampyonato, di ba? Minsan pag sinasabi, sikat ka, malaki ang kontrata mo, pero matapos ang karoon mo, wala kang ring, wala kang sing-sing, nga, di ba? Kulang. Nakikita mo yung mga ibang mga player, nag-aano sila nagpe-pay cut sila, papunta lang sa isang team na na pwedeng contender di ba? Makatulong sila, eventually makakuha ng kampyonato. Ang nakikita ko diyan, okay, although ball dominant to si Harden, pero pwede siya mag-sip as facilitator because si Harden ang isa sa pinakamagaling mag one-on-one na player. He can break down his man kahit yung pinakamagagaling na player. Kayang-kaya niyang lusutan. And pag nalusutan mo ng one-on-one yan, single coverage na one-on-one, what does it mean? Help will come. Pag yung help will come, ibig sabihin, nagkaroon na ng breakdown ng defense, meron ng rotation yan, mapapasahan mo na yung mga wingman na sila Paul George, si Kawhi Leonard, no? And ang isa pa niyan, kung mag-stick naman yung mga bantay sa mga bantay nila Paul George sa kanila, malaki nakadikit sa kanila, naka-stay home naman kay Paul George and kay Kawhi Leonard, ang luwag-luwag naman ang floor para kay James Harden to attack. Okay, so siya magiging intact. Ang nakikita ko na medyo magkakaproblema ko si Westbrook. Pero siyempre, hindi naman, dahil scorer din naman si James Harden, hindi naman dapat laging siya yung magbababa ng bola at i-score or create a shot for himself or for his teammates. Kailangan din niya magpahinga. So, dito naman kailangan si Russell Westbrook. Kasi, alam mo, sa laro ni Russell Westbrook tsaka ni James Harden, kailangan yung bola nandyan no? Ito na naman para pag-uusapan na naman natin to, kailangan dito, tigis-tigis ang bola dapat to. Di ba? Ngayon, ang nasa isip ko kasi, siguro kung bata-bata pa yan, okay, sige, tigis-tigis tayo. Hindi, pwede ako yan. Okay? Pero siguro, ito yung punto na parang di ba? Magkakaroon ka na parang nakikita mo yung sa sarili mo na nakuha mo rin magandang kontrata, eto naman siguro at papunta ka na sa twilight ng yung career. Although pwede pa rin, 34 is still mabata pa rin naman yan, pero sabihin baka ito yung may chance na makakuha ka ng kampyonato o lumaro sa finals. Kasi bakit na rin kinuha si James Harden? Kasi di ba medyo itong mga nakarang mga season nai-injury si Paul George, hindi nakakompleto ng laro.
si Kawhi, ganun din. So maganda pag medyo malalim ang stock mo, di ba? Nandiyan si James Harden. Okay? Yan ang nakikita ko. And siyempre, ang isang team na meron three small guys, mag-i-small ball ka dyan, maganda yan. And tumatakbo naman itong man, and si Subak, siyempre may isa ka lang na big man, okay yan. Parang, alam mo, kung titingnan ko, parang 'di ba si Golden State hindi naman kalakihan lahat yan, small ball ang laro niyan. 'Di ba? Very fluid. 'Di ba? Very smooth ang kanilang galawan, nagkakaalaman. Okay? So I think ganun din mangyayari dito sa sa Clippers. Ngayon, ball dominant, kanino yung bola, okay? Dati pang issue yung mga ganyan. Nung simula, nagkaroon ng three superstars ang isang team. Nagsimula yan sa Boston Celtics, di ba? Tapos naging Miami, laging tinatanong yan. Pero they were able to win a championship din naman eh. Nagagawa ng paraan. Kanino kaya ang bola pag seconds to go, sa tatlo, wala yan. Kaya ng gawa ng paraan yan. Okay, dahil mga superstars yan, malalalim ang mga pag-iisip niyan, very mature yan sa paglalaro ng basketball. Ang importante lang talaga dito is how they can gel together agad, okay? Sa isang team na papasok mga amateur lang aabutan mo, medyo it will take time. Pero ang mga superstars madali makapag-gel diyan eh.